Mukhang itong si dating SMB Import na si Justin Patton ay mababan na for life. Baka hindi lang dito sa PBA, kung hindi baka matanggalan na rin ito ng lisensya ng FIBA mismo at hindi na to makapaglaro sa ibang liga. Ayon din sa lumabas na latest report ngayon, ito raw San Miguel Beer ay magfa-file ng complaint dito sa PBA tungkol sa nangyari yung iniwan sila sa ere nitong si Justin Patton at base doon sa lumabas na mga report, mukhang i-elevate daw nila ito sa Samahang Basketball ng Pilipinas at sa FIBA. Ang ibig nitong sabihin, kung susubukan ni Justin Patton na maglaro sa ibang liga, halimbawa sa abroad, ay haharangin ito ng FIBA dahil dito sa ginawa nga niya sa San Miguel na bigla na lamang niya itong iniwan ng walang pasabi. So ibig sabihin, yung karera mismo nitong si Justin Patton ang maaapektuhan dito sa ginawa niya na bigla na lamang iniwan ng San Miguel. Kaya nga mukhang seryoso daw itong SMB na mag-file ng kaso dito kay Justin Patton dahil sa ginawa nito. Hanggang sa ngayon, ayon dito sa San Miguel, ay wala pang informasyon o hindi man lang sinusubukan ni Patton na mag-reach out dito sa SMB. Hanggang sa nagre-record tayo nito, no, wala pang sinasabi raw si Patton, yung kampo niya. Kaya nga marami ang nagulat dito kung ano ba talaga ang nangyari. Kaya ngayon seryoso na raw ang San Miguel, nakasuhan talaga ito si Justin Patton. At dadalhin ito sa FIBA. So ibig sabihin, baka yung lisensya ni Patton maalis na. Kaya mukhang hindi na rin ito makapaglalaro sa ibang bansa. Yan ngayon, ang titignan natin kung anong mangyayari dito, kung anong magiging reaksyon ni Justin Patton, bakit iniintay niya, kung ba't niya hinayaan na umabot ng ganito, no? Kung alam niyang papalitan siya talaga, dapat hindi ganyan yung kanyang naging reaksyon. Ganun pa man, ang San Miguel ay nag-move on na on the court dahil maglalaro na sa linggo itong si Benny Boatwright at matindi ang makakalaban nila ay ang rumaratsyadang NLEX Road Warriors. Ang isa pang player ngayon na mukhang delikado na baka maalis dun sa team niya at hindi na makabalik ay itong si Luis Sanggalang. Kung inyo maalala, ito si Sanggalang, isa yan doon sa mga magagaling na players nitong Terra Firma. Pero ito ay ang taga na hindi naglalaro at walang binibigay na official reason. Itong Terra Firma. Ang balita, meron daw hindi magandang ginagawa itong si Luis Sanggalang, no? Kaya hindi raw ito pinapayagan ngayon na maglaro dito sa Terra Firma. Gumagamit daw ito ng gamot. Ngayon, hindi pa natin natitiyak at hindi pa natin ito mako-confirm, no? Dahil ang Terra Firma at yung company Sanggalang walang sinasabi. Pero kung totoo nga yung mga alegasyon na lumalabas sa kanya, abay matinding violation niya ng mga protocols at policies ng PBA at baka nga maban na rin ang nasabing player. At hindi na tayo magtataka kung iyan nga ay matutupad, no? Dahil naghihigpit na raw talaga ang PBA at gusto nilang manatili siyempre yung health considerations ng mga players at ayaw nila na magkaroon ng ano pa mang issue pagdating sa ganyang mga bagay. Kaya nga itong si Luis Sanggalang daw baka maban na. Nakapanghihinayang din dahil mahusay itong player at matagal itong nagagamit ng Terra Firma. Ito yung low post threat nila dati. Kasama nga ito si Mark Nonoy, no? Isa pang player yan na nawala dito sa Terra Firma at mukhang hindi na interesado ang Terra Firma na ibalik pa ang nasabing player. Kaya mukhang nag-move on na raw itong Terra Firma doon sa dalawa. At ngayon sila ay mukhang hindi na babalik talaga dito sa PBA. Huwag na lang tayo magulat kung sila ay biglang umapir sa MPBL, although hindi pa natin alam kung itong Terra Firma ay magpa-file ng kaso dito kay Luis Sanggalang dahil nga hindi niya sinunod yung conduct noong team. Kaya marami pang pwedeng mangyari sa bagay na ito na sinusubaybayan ng mga fans ng PBA. At sa ngayon, ang Terra Firma mismo ay nakikita naman natin na nag-i-struggle na talaga dito sa kanilang roster sa kasalukuyan. Ang Blackwater Bossing naman ay posible na magkaroon ng isang trade pagkatapos matambakan ulit. Ngayon naman itong Phoenix Fuel Masters. Alam natin hindi naglaro doon si Daps Panopio dahil nagkaroon ito ng fracture na injury. So hindi siya isang buwang hindi makapaglalaro. At ibig niya sabihin halos garantiya na matatapos itong elimination sa hindi makapaglalaro si Panopio. Sayang, ang ganda ng nilaro ni Cedric Barefield ng first half, no? Naka 26 points. Pero hindi na nakahabot at masyadong naging one-sided yung takbo ng opensa nitong line-up ng Blackwater. Sabi nga nila, no, sinusubukan na ni Pat Aquino lahat para dito sa Blackwater pero wala talagang nangyayari. At ngayon marami nagsasabi baka magpalit sila ng import. Pero ang tanong, may magagawa pa ba yung pagpapalit ng import nitong Blackwater Bossing? Kasi sabi nga nila, kung yung sistema mismo problema, ano pa kayong magagawa ni Pat Aquino dyan? Yung sitwasyon ni Pat Aquino parehas lang dito kay Jeff Napa sa Terra Firma. Si Pat Aquino at si Jeff Napa ay parehong mahusay na coach. Ang problema lang kung walang suporta
ng management, ano pang magagawa nila? Dahil nga itong Blackwater, parang terra firma yan, ay pinamimigay yung mga top players at draft picks nila. So, kung ikaw man si Coach Aquino, kahit ba maganda yung sistema mo, kung hindi ka naman bibigyan ng mahusay na players ng team, ano magagawa dyan? Kaya nga sabi nila, parang useless din yung pagpapalit ng coach nitong Blackwater Bossing dahil yung mga top players nila pinamimigay rin. Parang ganyan din yung sitwasyon siyempre sa Terra Firma Jeep. Kaya nga ngayon, tignan natin kung ano ang mangyayari dito sa Blackwater Bossing na sa tingin ng karamihan ay mukhang kinakailangan na raw na gumawa ng pagbabago dito sa lineup nila. Pero sabi nga nung iba, kung may pagbabago man dyan mangyayari, malamang ipamimigay lang nila yung mga draft picks nila sa lineup nitong TNT o kaya naman itong NLEX Road Warriors na ang ganda at maarangkada talaga ang laro ngayon. Pero so far, mukhang kinakailangan siguro ng major changes na mangyayari sa Blackwater. At ang huli nating balita, ito raw Barangay Ginebra ay hindi pa sumusuko dito sa kanilang ambisyon na makuha si Alex Stockton mula dito sa Converge Fiber XS. Meron pa rin mga, kasi kahit na nanalo itong Converge kontra dito sa Titan Ultra, maliwanag na nag-i-struggle pa rin yung koponan na yan. Kaya malamang daw ay magkaroon pa rin ng mga pagbabago o changes dito sa kanilang composition ng lineup. At ang Ginebra, interesado pa rin makuha to si Stockton para madagdagan sila ng iba pang mga scoring options. Hindi natin alam kung sino yung ibibigay ng Ginebra para dito kay Stockton dahil magdedepende yan sa value nito. Pero so far, ito raw Ginebra willing mag-engage at makipag-usap dito sa Blackwater. Ang Blackwater naman, open na rin daw sa mga conversations. Pero syempre, kinakailangan masiguro nila na magiging tama yung trade. So far, parang naging dalawa na yung maling trade ng Converge, no? Yung pag-trade kay Shawnee Winston, mukhang hindi nila dapat ginawa talaga, nakapanghihinayang talaga. At ang sabi nga nung iba, tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito sa Blackwater. Kung ikaw naman ang Ginebra, hindi ka nagmamadaling kunin si Stockton. Pero kung merong oportunidad na may dagdag yun sa roster mo, bakit hindi? Dahil magaling din naman ang nasabing player. Kaya ito talaga yung magiging advantage ni Alex Stockton para dito sa lineup nitong Barangay Ginebra kung sakasakali na makuha nila. Pero so far, no, kahit nahihimbala sa kanila si Stockton, maganda nilalaro ng bataan ni Coach Tim Con. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na magiging solid pa rin yung lineup ng Barangay Ginebra pagdating dito sa kanilang magiging laro dito sa PBA. Kaya nga, itong si Coach Tim Con talaga ay very confident siya na malayo ang mararating itong kanyang roster. At alam naman natin na hindi basta-basta na lamang nagiging laro nitong Barangay Ginebra. Lalo na siyempre dito sa Import Conferences kung saan nandyan at nakikinandyan pa rin itong of course si Justin Brownlee. At bago tayo magtapos ay batiin natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, si Jonel Alagon, si Anthony Alon, si Michael D, Ireneo Salangsang, Dexter Domer, si Enju, Jonel Alagon, Monde Guzman, si Katsakino Dukusin, si Ireneo Salangsang, Malyari Mascarinas, Edwin Carmona Jr. at ang iba pa.